Ang Dark Continent ay isang misteryosong lugar na puno ng panganib at hiwaga. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na antas ng peligro, ito rin ay puno ng mga kayamanan, kakaibang nilalang at mga sikreto na maaring baguhin ang mundo. Isa sa mga tanong na maaring lumitaw ay kung paano makakarating si Nagon at Killua sa Dark Continent, lalo na kung isasaalang-alang kaya ni Nanika o Aloka. Bukod dito, may teorya ring lumulutang na si Nanika ay si Ai, isa sa mga 5 banta na itinala sa Journey to the New World. Ngunit bago yan, huwag yung kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Si Nanika, ang may waging entity na nakatira sa loob ni Aloka, ay may kakayang magbigay ng mga imposible at supernatural na healing kapalit ng mga kondisyon. Isa sa mga pinakamahalagang abilidad nito ay ang teleportation. Sa Chimera Ant Arc, pinakita na nagawa ni Nanika na gamutin si Gon mula sa halos imposibleng kalagayan, isang indikasyon ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Kapangyarihan ni Nanika ay tila hindi limitado sa distansya o uri ng kailingan. Kung kaya niyang buuin muli ang katawan ni Gon, posible rin niyang gamitin ang kakayahan upang i-teleport si Nagon at Killua sa Dark Continent. Upang maganap ang teleportation, maaaring magkaroon ng malaking kondisyon na kailangan tuparin. Halimbawa, maaaring magresulta ito sa sakripisyo na malaking halaga ng enerhiya o mas malaking hiling na maglalagay sa panganib sa iba. Mahalaga ang emosyonal na koneksyon kay Killua upang may sagawa ang hiling. Kung pipilitin ni Killua si Nanika, posible itong tumanggi. Ngunit kung hihilingin ito para sa kabutihan, maaaring pumayag ito ng walang malupit na kondisyon. Ang 5 banta sa Dark Continent ay kinabibilangan ng mga nilalang na may kakaibang kakayahan na nagdudulot ng malaking panganib sa sino mang makakaugnay nito. Sa listahan, si Ai ay tinutukoy bilang isang nilalang na nagbibigay ng walang hanggang kailingan, ngunit may kapalit na trahedya. Kung ito ay aambing kay Nanika, maraming koneksyon ang maaaring makita. Una, ang Abyssal Entity. Si Nanika ay tila galing sa kakaibang dimensyon tulad ng mga nilalang mula sa Dark Continent. Ang kanyang kakayahan ay hindi may paliwanag gamit ang normal na nen o agham. Parehong si Nanika at Ai ay kilala sa kanilang abilidad na magbigay ng anumang hiling. Subalit ang pagkakaiba ay ang lawak ng kapalit na inihingi. Si Ai ayon sa tala ay nagdudulot ng malawakang kamatayan at kalamidad, samantalang si Nanika ay tila kontrolado ni Killua upang maiwasan ang masamang epekto. Kung si Nanika nga ay si Ai, maaaring ang Zoldyck family ang naging tagapagbantay nito. Ito rin ang maaaring dahilan kung bakit napakaingat ng pamilya sa pagkontrol kay Aloka, sapagkat alam nila ang pagkakamali ay maaaring magdulot ng trahedya. Kung magdedesisyon si Nagon at Killua na pumunta sa Dark Continent, si Nanika ang maaaring maging pangunahing susi hindi lamang sa kanilang transportasyon, kundi pati na rin sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, ito ay puno ng peligro. Kung si Nanika ay hindi si Ai, posible pa rin nilang makatagpo ang tunay na Ai sa Dark Continent. Ang pagkakawig ng kanilang kakayahan ay maaaring magbunga ng mas malalim na iwaga sa pinagmula ni Nanika. Sobrang paggamit ng kapangyarihan ni Nanika ay maaaring magresulta sa pagkaubos ng kanyang enerhiya o pagkawala ng kontrol. Sa Dark Continent, maaaring maging malupit ang mga kondisyon na magdudulot ng sakripisyo para lamang mabuhay. Ang teleportation ni Gon at Killua sa Dark Continent gamit si Nanika ay posible, ngunit puno ito ng komplikasyon at panganib. Kung si Nanika nga ay si Ai, ito ang magdudulot na mas malalim na kwento sa kasaysayan ng Dark Continent at ng Zoldyck family. Sa kabila nito, ang pagmamahalan na Killua at Aloka ay maaaring maging susi upang makontrol ang mga trahedya at magamit ang kanilang kapangyarihan para sa mas malaking layunin.